Sabado pero may pasok. Aray ko. Pero yun nga, meron kaming 3 Saturdays para pag-aralan ang bagong curriculum. Yes, bago na po ang curriculum. Revised K to 10 curriculum na sa ngayon. So sa mga nagtatanong kung meron pa rin grade 11 and grade 12, yes, meron pa rin po. Anyway, na-assign ako sa MAPE. O diba, math major pero napunta sa MAPE. Wala tayong magagawa, ganun talaga. So yung mga participants dito ay lahat ng mga teachers sa elementary sa buong Pasay. And depende na lang yung nagkakaiba na lang sa bawat subject. So ito nga napasukan ko ay MAPE subject. So ito yung pag-aaralan namin kung ano na ba yung nabago sa curriculum ng MAPE. And sa curriculum ng MAPE, dati 4 yung subject niya, music, arts, PE, and health. Ngayon, 2 na lang. So, ang category ay music and arts, tapos PE and health. So, yun ang mga magkakasama. So, instead na 4 na grades yung makukuha mo, kada grading period, 2 na lang. Tapos, nabawasan din yung mga topic kasi masyado siyang congested, masyadong malawak. Ang ginawa ay talagang kinompress para talaga makita kung ano yung mga kailangan na lang namin ituro. So, napansin ko din na mas focus na sa ngayon sa Philippine culture. Unlike dati na may mga kasamang Western culture galing pa sa mga ibang bansa. Ngayon, focus na lang sa Philippines and more on execution, more on performance. Unlike before na kailangan mo pang ituro yung detailed, alimbawa sa music, kung ano yung pagkanta, paano sa kinakanta, ano yung mga tawag doon. Pero ngayon, more on execution na lang siya. At syempre dahil MAPE ang tinuturo namin, lahat kami rito ay kumanta, sumayaw, umarte, at ito pala no, sa bagong curriculum, meron na din teatro na kasama. So kung tatanungin ako kung para sa akin, mas okay ba yung bagong curriculum? Pagdating sa MAPE somehow yes, kasi 2 na lang yung gagrade namin, 'di ba? Hindi na 4. Dati 4 yung ginagrade namin kada period, 'di ba? So kung mayroon kang 7 sections na hinahawakan, 7 times 4 kagad yun, 28 yung ginagradean mo. Sa isang grading period pa lang yun ha. Tapos ngayon, mababawasan na rin yung mga topic. Depende na lang kay teacher kung paano niya i-unpack, paano niya i-distribute sa mga bata. Depende na lang sa diskarte niya kung ano yung gusto niya ituro. So, somehow, yes. Pero, at the same time, no. Kasi, kulang pa rin to sa pag-aaral, feeling ko. Masyado siyang minadali. Tapos, kulang pa rin sa mga resources. Feeling ko, masyado pa rin marami yung mga topic. Kahit sabihin na binawasan na nila. Actually, ang laki na nabawas nila mga topic Pero feeling ko, ang goal kasi ngayon, sa panahon ngayon is magkaroon ng mastery ang mga bata pagdating sa pagkatuto. Lalo na sa pagbabasa, pagsusulat. Gusto ko mabalik yung dati, lalo na sa Filipino, yung mga formal writing, ganyan. Tapos, hindi sobrang daming mga topic, kung ano lang yung importante na magagamit nila sa paglaki nila. So kung sa MAPE naman, ang goal dito talaga is mahubog sila pagdating sa music, arts, and lalong-lalo na sa sports. Yan. So, ewan ko, sana nga maging maganda yung bagong curriculum. Matagal na nila sinasabi na magiging paperless ang mga teachers, pero habang tumatagal din, parang hindi naman nagiging paperless ang teachers. Parang lalo nagkakaroon ng maraming mga trabaho, mga paperworks, mga portfolio na kailangan ipasa. So, di ba dapat ang teachers focus lang sa pagtuturo talaga? Kung ganun ang mangyayari, mas magiging okay talaga yung bata. Ang galing namin, di ba? One take lang yun, guys. Yung mga ibang mga group, na 2 takes, na 3 takes. Pero kami 1 take lang. Well, mayabang kami sa part na yun. Ang galing namin sumayaw. So, ganito sa MAPE, no? Kaya, in fairness naman talaga sa 2 days na session namin, 2 days na training namin ng Saturday, hindi naman nakaka-boring. So, yun. Last Saturday na lang, isa na lang, matatapos na din to. So, hanggang dito na lang guys. Like, share, and subscribe.